Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. I'm back, no? Hindi nagdidire-diretso yung pagre-review ng box natin kasi may mga nagwo-walk-in po na naka-airsoft, no? So, pag nagwo-walk-in po naka-airsoft, kailangan putulin ko muna. Ngayon, resume po natin, okay? Mga airsoft, hindi nyo common na nakikita tong unit na to. Hindi siya common. Kasi mahaba siya, malaki siya. This is the Samurai Edge. Ito yung ginamit sa Resident Evil. Itong unit na to. Ayan, makikita nyo. Ang platform niya, ang platform na ginamit dito, hindi 2011, hindi rin Glock, hindi rin 1911, hindi rin Sig Sauer, hindi kung ano-ano. Ang platform na ginamit dito is the Beretta series. Eh, makikita nyo ha. Meron ba akong Beretta? Ito, pakita ko na lang sa inyo ha. Imagine nyo na lang wala ito. Wala ito ha. At ito lang. Di ba? Yan. Di ba? Parehas na parehas, di ba? Yan. Ang pinagkaiba lang, yung Beretta kasi na original, naka-fix front sight and rear sight. Okay? Ito kasi, medyo advanced na. Kasi ginamit nga ito sa Resident Evil. Makikita nyo yung rear sight, removable, may tornilyo adjustable, as well as the front sight, removable adjustable. Plus, itong unit na to, makikita nyo kasi kung konti, naka-compensator. O, di ba? Hindi common to, hindi ordinaryo to. Actually, matagal na to sa akin. Kung di ako nagkakamali, nagkaroon ako ng 6 na piraso lang nito. By the way, no? Isang special to kasi, dual magazine din siya. Ayan, dual magazine edition. Okay? Hindi single magazine. Unang-una, mahirap ihanap ng magazine to, ha? Mahirap ihanap ng magazine. Wala kang makikita ng magazine na ganito. So, ganito kahaba o ganito kaganda. Dual magazine edition siya. Ayan, parehas na parehas yan. Hindi replacement po yan, hindi replacement, para dito po yan. Okay, pag nakakabit yan, tignan nyo kung gaano kalupit. Grabe, di ba? Napakaganda, napakalupit itong unit na to. Number 1, pwede mo palitan optic to, pwede mo rin palitan ng optic to. First time in the history, nagkaroon ng optic na Beretta. Why? Kasi ang Beretta is a classic unit. Pero ito kasi, classic na ginawang modern. Plus, makikita nyo, first time in the history, makakakita kayo ng Beretta na may rail. Ang haba ng rail. Di ba? Magsasawa ka dyan sa gusto mong ilagay na upgrades. Okay. First time in the history, makikita nyo na ang Beretta is ganito. Ito yung ginamit sa Resident Evil. Okay, kasi natin, syempre, ilock natin. First time in the history, makikita nyo yung Beretta, naka-fix outer barrel. No? Ang isang Beretta, normal yan, hindi naka-fix outer barrel yan. Ayan, no? Ayan. Pero ito, makikita nyo to, Beretta na naka-fix outer barrel. Bakit naka-fix outer barrel? Kasi in-upgrade po natin. Phoenix outer barrel natin, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, enhanced big bore nozzle, at saka syempre, yung hop-up rubber. O, yan, no? Kasi syempre, hindi na ordinaryong Beretta to Kung ordinaryong Beretta, pwedeng wag na natin i-upgrade kasi classic. Kaya lang, hindi naman classic to. Modern na nga to di ba? Modern na to. Pero, syempre, inadapt pa rin niya yung pagiging Beretta niya. Number 1, makikita nyo, double action. Di ba? Ang single action, once na pine-press mo, hindi siya nagre-response. Tingnan nyo yung hammer. Ito single action yan. Okay? Ngayon, itong Beretta na to, double action to. No? Kaya lang ang Beretta, kung mapapansin nyo, wala namang Beretta ang pinang-co-compete, di ba? Wala kayo nakitang sa competition, Beretta ang ginamit. Kasi ang Beretta, hindi sila designed for that. Tignan nyo ang haba ng slack niya. Ito. Tignan nyo ito. Pipindutin natin Yung iba kasing unit, konting ganun lang, fire na. Ito hindi. Tingnan nyo kung gaano kahaba.
Di ba? Sa shooting, sa practical, tactical shooting, every second, every millisecond counts. Imagine mo, magpa-firing ka, ganyang kahaba yung slack. Ayan to ha. Ayan ha. Yung iba, konting ganun lang fire na eh. Halimbawa, wala na. Dali ha. Ito, staccato. Ayan ha. Makikita nyo to ha. Konting pindot ko lang, ayan Hindi, kailangan nga pala to, beaver tail. Nakalimutan ko may beaver. Ayan konting pindot lang to. Kita nyo? Konti lang millimeter lang yung inatras niya. Di ba? Approximately 3 millimeter to 5 millimeter. Ito, tingnan nyo. Ayan Kaya paano mo ipako-compete to? Ayan tingnan nyo. Ayan pipindutin ko na ayan ibabaon ko na Ang layo Di ba? Ang layo ng travel, no? Kaya hindi pang competition ng isang Beretta, bagkus sa panahon ngayon, ang Beretta is a pistol na for collection. Lalo na to, series to ginamit sa Resident Evil. Yan. Kung di ako nagkakamali, bukod sa display, meron na lang akong dalawa na nakatabi nito na dual magazine, dual magazine. Meron pa akong dalawa na nakatabi, so yun. Hindi ako nagkakamali, Hindi ko kasi alam yung yung inventory. Ang ganda, Magazine, dalawa, no? Birang-bira yan, Okay, so start na natin. Siyempre, press natin yung valve, then spray. By the way, sorry, hindi ko na ipakilala. Okay, itong unit na to, unit ng ating ka-airsoft, Lito sa Abedra of Vegan, Ilocos Sur. Okay. Sir Lito, ito po yung unit ninyo. Demetest fire po natin. Okay? Press the valve, then dito sa inlet. Okay? Kunin yung magazine, press the valve, then sa inlet. Yun. Ngayon, itong unit na to, although kahit high-end siya, gagamitin na lang po natin siya 12 kg. Okay? Huwag na gagamit ng 14 kg. Pasok, isentro, then press down. 1, 2. Okay, kunin natin tong isa. 1, 2. Okay. Uy! Meron akong naririnig. Meron akong narinig. Baka maluwag lamang ang inlet valve, no? Tignan lang natin, kasi syempre pag meron ako narinig na ganun, medyo sensitive yung tenga ko sa mga leak. Hindi naman natin pwedeng ipadala sa airsoft natin kung may problema, di ba? Kasi yung problema dapat sa atin pa lang nire-resolve na natin, hindi na para i-transfer pa sa airsoft. Okay na, wala na, okay? Ngayon, lagyan natin siya ng gas, ng bala. Tulad nung kaninang umaga, yung dinemo ko, yung Infinity, nilagyan ko siya ng 0.30 grams. Ganon din to kasi, naka-upgrade na po kasi to malakas na to. So, kailangan mo ng mabigat na bala, okay? Hatakin to pababa, then place your right thumb here. Maximum rounds po nito ay 30 rounds, okay? Dahil kita nyo naman ang haba ng magazine niya, no? Pero suggest ko 20 to 25 lang para hindi masira yung unit, yung spring. Hatakin, firing tuloy, bala. Okay, yan, di na natin gano'ng pupunuin, syempre, kasi test fire lang naman. Ngayon, kunin natin yung unit kasi ilak manually, spray tayo sa nozzle. Okay, yan. Then, okay na yun. Sa Beretta, isa lang Then, release, kusang bababa yan. Then, rest. Si Beretta, may special na paggamit dito. Pag isi-safe mo, wag mong isi-safe ng one side, ng dito lang or dito. Kailangan sabay. Yan. Distributed ang force. Pag unsafe, distributed din, sikwat. Pag isi-safe, kawit. Pag i-unsafe, sikwat. Sabay. Okay? Hindi pwedeng
stand alone sa isang side lang kasi masisira po yan. Pasok sa unit, kasa, hatak, bitaw. Ready to fire. Pucha, grabe. Si Beretta hindi siya design para irapido mo. Pak, 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 pak. Hindi. Mas maganda siya mabagal para every time na puputok ka, nakafocus ka. Grabe! Purely FPS! Open slide kasi ang laki niya. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Then, another one. Pasok. Then, release. Ready to fire! Grabe. FPS talaga siya, no? Hindi siya rate of fire, hindi mo siya pwede madali na pak, 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 pak. Kasi sa haba ng slot niya. Okay? Ngayon, purely FPS. Taas ng FPS nito, malamang. Wala ng hangin. Dali. Hindi ko nalagyan ng hangin na matinuto eh. Grabe. Release, release, then rest. Napakaganda. Okay mga ka-airsoft, tapos na tayo i-demo yung Beretta natin. Kaya lang, tumawag yung ating ka-airsoft sir dito. Nagre-request siya ng chrono. So, chrono natin, no? Pagpasensya nyo na yung unit sobrang lamig na. Ano kaya ito? Whatever the result, magdagdag na lang po tayo ng 10 to 20 or 15 na chrono, no? Ang lamig na po kasi ng aking nung magazine kasi nasa aircon po. Pasok, chrono natin, no? Kasa, ready to fire. Lakas, oh. 439. Ito yan, ha? 445 FPS. Grabe. Partida, malamig pa yan. 436 FPS. 437 FPS. 429 FPS. 434 FPS. Grabe. Bakit ganun kataas ang FPS? Kasi po yung unit po upgraded na po. Naka enhanced big bore nozzle, naka fine tuning, naka trigger job. Lahat ng upgrade na pwede para gumanda yung performance, inilagay natin sa unit. Firing po tayo. Firing. Wala na pala bala. Release. Release. Then rest. Unit po ng ating ka-airsoft, Sir Lito of Vegan, Ilocos Sur. Bossing, ito na po yung unit mo, ready po for packing and ready for shipping.